Panahon ng masama ang panahon, panahon na masama ang panahon. Sabi ko nga kanina sa pananalangin, tayo nanalangin na lumayo ang bagyo, pero bakit natin hinihintay? Ah, Pagka hindi dumating, parang kasalanan pa ng pag-asa. Kapag tayo nanalangin, ay dapat umayon yung ating pananampalataya, yung atin pong inaasahan sa nais ng Panginoon. Hallelujah! Sa panahon ng bagyo, na-appreciate namin ang kasalukuyang kalagayan sapagkat noong mga una-una, may kwento ko ng konti, yung aming bahay ay mayroon pong second floor. No, pero yung pong first floor, lupa na po yun. Dahil wala naman ng semento. Tinatalian nga ho yun ng baboy nung kami nag-alaga noon, yung haligi. Nung mga panahong yon ay masasabi natin na 2 anay na lamang hindi napirma at mabubuwal na. Wala pang bagyo, pagka ikay umakyat, naoga na ng konti. Kaya pagka may bagyo, ang ginagawa ni tatay, susuhayan yan. Lalagyan ng kawayan. At kapag may bagyo, narito ang aming inat, mapag-confirm, sa halip na ang bintana ay sarahan, binubuksan. Bakit ho binubuksan? Para lampasan ho hangin. Para ang hampas ng hangin, hindi sa pole sa bahay. Kaya lampasan ang hangin. At pag talagang hindi na kaya tiisin ang ampiya sa loob, nakahanda ang bahay ng kais ko. Sa kapitbahay, doon kami lumilikas at kami ay doon nagpapalipas ng masamang panahon at salamat, bukas ang aming kapitbahay para kami ay tanggapin. Salamat sa Diyos sapagkat wala na sa ganoong sitwasyon, sa ganoong panahon. Kapag may bagyo, sarado na ang bintana. Hallelujah. At isa pa rin hong naalala namin, tapos na ang bagyo, iga na sa paligid, pero yung amin, hindi pa. Dahil tumaas ang karsada, at ang tendency po ng tubig, naipon ho sa amin. Kaya kapag lumipas na ang bagyo, may tubig pa, dadaan yung pong aming mga kabarkada, nung mga panahon yun, sa balita na yung pong baha malapit sa Mandaue. Nakarating na po tayo doon 2 beses sa Consolacion, Cebu. At idalangin natin patuloy ang mga iglesia doon, especially sa iglesia pinangunahan ni Pastora Jemima. Nasa Consolacion po iyon. Kaya ulitin ko po, kung nais natin magpaabot ng tulong, makikipag-ugnayan po kayo at ipadala ho natin. Nakita ho ba ninyo ang kalagayan ng Cebu? Nakita po ninyo talagang ma-appreciate mo ang iyong kalagayan kapag nakita mo yung ating mga kababayan. Baliwala po ang mga sasakyan Nagpatas ang mga sasakyan. At nakita ko yung isang babae nasa bubong, ay naroroon sa itaas. Habang umuulan, may dumating na sasakyan. Pero hindi tumatakbo. Lutang sa baha. Tindi Kaya pati ang kalikasan ay umiiyak. Ito po'y naghihintay din ng redemption.
Alam po ba natin yon? No, kaya kung aasahan mo ang katatagan ng bundok, ay nagfi-fail din. Matatag po ang bundok, no? Dahil lumipas na ang maraming henerasyon, bundok na yan. Pero pagdating ng panahon, kita ho ninyo, bumabagsak. Kahit bundok, ay bumabagsak. Ang hindi lamang bumabagsak ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan. Kaya, hindi sa tao, hindi po sa kalikasan, kundi ang Diyos na makapangyarihan ang ating pinagtitiwalaan. Hallelujah. Darating din ho, pagdating ng araw na iyon, He will create a new heaven and new earth. Wala nang lindol, wala nang bagyo, wala nang kalamidad. At perpekto na ang lahat ng mga bagay. Pero sa ngayon, kung aasa ka sa kasalukuyan na pagbuti ng panahon, ito po, tandaan ho natin. At ito po ay batay sa pag-aaral sa science. Painit ng painit, palakas ng palakas ang bagyo. Padami ng padami ang lindol. Hindi po pabuti ang atin pong panahon. Kahit anong gawin ng tao, darating lang ang perpektong mundo kapag nagkaroon na po ng lubusan na pag-create ng new heaven and new earth. Kailan yun, Pastor? Malapit na. Pero walang nakakaalam ng eksaktong araw. Pero malapit na. Amen? Ang pag-asa natin hindi nasa mundo na ito. Ang pag-asa natin ay sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay dadalhin ko ang salita ng Diyos. Tama-tama po dito po sa paksa, sinubok na pananampalataya. Tayo po ba'y sinubok na rin? At dito mapapag-aralan natin papaano sinubok ang pananampalataya. Kung kayo po may Biblia, buksan ninyo sa Matthew 15:21-28. Tayo po tumayo. Yung lang po may kakayahan na tumayo. No? Sa Matthew 15:21-28. Basahin po natin ito ng salitan. Matthew chapter 15, verses 21-28. Ulitin ko po, basahin po natin ang salitan. Ako muna po sa verse 21, kayo po sa 22 hanggang sa huli. Chapter 15, verse 21, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupain malapit sa Tiro at Sidon. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan ninyo ako, Panginoon. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain nang namumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. Sabay-sabay po tayo. At sinabi sa kanya ni Jesus, ginang, napakalaki ng inyong pananampalataya, mangyari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Tayo manalangin, Lord, maraming salamat sapagkat ikay may nakahanda na iyong salita sa umaga na ito upang kami palakasin, lalo higit sa mahihirap na sitwasyon ng aming buhay. Maraming salamat sapagkat ang iyong salita ay kapangyarihan. Tulungan mo na maipahayag itong maliwanag sa bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po'y makakaupo na. Naranasan mo ba na subukin sa pananampalataya? Meron ka bang gusto mangyari ngunit di umaayon ang sitwasyon sa nais mo?
Meron ka bang ipinagpipray pero hanggang ngayon ay wala pa ring tugon? Naalala ko po yung isang karanasan ng isang ina ng tahanan. Siya po ay merong mga karamdaman at ang pinakamatindi na kaniyang dinadaing ay yung kanyang mata. Yung isang mata niya na halos mabulag na. At siya po ay talagang pinapahirapan. Pinagamot at pinaopera. Pero sa halip na ito po ay umayos, sa halip na gumaling ay lumubha pa. At yun nga po, ang kinatatakot niya, siya po ay mabulag. Siya po ay may pananampalataya doon sa salita ng Diyos, doon sa James chapter 5. Na ang sabi doon na ipatawag ang matanda ng iglesia at siya ibabangon ng Panginoon. Tama po ba? Sa aklat ng Santiago. At ang ginawa po niya, pinaabot niya sa kanyang pastor. Dahil nga sa kanyang pananampalataya na siya'y pagalingin ng Panginoon kapag ka siya ipanalangin ng manggagawa ng Diyos. Yung itinuturing na matanda ng iglesia. Ngunit ang sabi ng pastor ay, meron lamang akong gagawin. Pagkatapos nito ay pupuntahan siya. Alam po ninyo, pagkatapos ng sinabi niyo, ninantay niya, walang dumating na pastor. Hanggang sa nagpaabot uli ng request, na siya ay puntahan, na siya po ay ipanalangin. Ang sabi niya, meron lamang siyang tatapusin. At yun, hindi na naman siya napuntahan. Hanggang sa pangatlong beses, na siya talaga ay desperado na. Pero naniniwala siya doon sa aklat ng James na kapag ka ipinatawag ang matanda ng iglesia at ipanalangin siya, ibabangon ng Panginoon, siya ipagagalingin. Pero talagang na-disappoint po siya dahil busy yung manggagawa ng Panginoon. Hindi na naman siya napuntahan. May bumubulong na sa kanya na siya ay magpakamatay na. Dahil nga sa kanyang kalagayan, lubha siyang nahihirapan. Hanggang sa siya ay naimbitahan ng kanyang asawa na pumunta sa isang gawain. Sila mismo pumunta na ng gawain, napalakas siya. At doon po niya naranasan. Napakaganda po ng ginawa ng Diyos. Doon niya naranasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Hallelujah. At ang Espiritu Santo ang nagpagaling ng kanyang ibang karamdaman, especially yung kanyang mata. Ito'y pinagaling ng ating Panginoon. Pero along the way, sinubok ang kanyang pananampalataya. Sinubok ang kanyang pananampalataya. Dito po, makikita ho natin sa karanasan ng babae na meron pong hinihiling. Napansin po ba ninyo? Dito po sa kahilingan ng babae, ang may pangangailangan ay ang kanyang anak. Ang may pangangailangan ay ang kanyang anak. Pero ang kanyang intercession, ang kanyang panawagan, ang kanyang daing sa Panginoon. Tingnan ho ninyo, napaka-interesting. Sabi sa verse 22, isang kanineya nakatira doon na lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Hindi sinabi niya, maawa kayo sa aking anak. Maawa kayo sa akin. Bakit ho? Dahil damang-dama ng isang ina na ito ang kahirapan ng kanyang anak. Ang kanyang anak ay inaalihan ng demonyo. At alam natin na ang kaaway ay walang mabuting gagawin. Tama po? Nakita ho natin yung Gadareno Yung Gadareno na sinapian ng maraming demonyo, nakatira sa libingan, sinusugatan ang kanyang sarili, lumilikha ng takot sa paligid, lumayo sa kanyang pamilya. Mga kapatid, malungkot ang buhay ng sinasapian ng demonyo. Pero salamat, mayroong Panginoon na naparito para wasakin ang gawa ng demonyo. Walang magawa itong ina na ito. Wala. At malamang, sabi po, sa pag-aaral, malamang nabalitaan ng babae yung ginawa ng Panginoon sa mga hintil. So nagkaroon po siya ng masidhi na desire na ilapit
yung kaniyang karanasan, yung kaniyang hirap ng kalooban. At ang sabi niya, sumisigaw siya, mahabag po kayo sa akin. Pero intercession po ito. Ito po ay daing niya para sa kanyang anak na mapalaya, mapagaling mula po sa kahirapang dinaranas dahil nga po siya inaalihan ng demonyo. Pero napansin ho ba ninyo, sa tindi ng sigaw, iba po yung kay Bartimeus Nung sumigaw, napansin ka agad ng Panginoon No, napansin ka agad yan. Pero ito po, mga kapatid, tingnan po ninyo, bilang test ng kanyang pananampalataya, tahimik ang Panginoon sa pangangailangan. Tahimik ba ang Panginoon sa pangangailangan mo? Napansin ho ninyo? Sabi po dito, sumigaw na, have mercy on me. Ang anak kong babae, sinasapian ng demonyo sa labis at labis na pinapahirapan. Severely demon-possessed. Labis, sobra na pinapahirapan yung anak. Yun ang need. Walang magawa ang doktor, walang magawa siya, walang magawa sino man. Pero tama ang kanyang pinuntahan. Tama ang kanyang nilapitan. Ang sabi po dito, ngunit hindi sumagot si Jesus. Tingnan po ninyo, kahit gaano ng sigaw, pagmamakaawa, pero tahimik si Lord. Di ba minsan ganyan o madalas ganyan ang atin pong pananalangin? Na nagtatanong tayo, naririnig kaya ako ni Lord? Mahal pa ba niya ako? Tutugunin pa ba niya ako? Bakit kaya hanggang ngayon, wala pa rin? Bakit di siya sumasagot? Natetest na tayo. Tatawag pa ba ako? Patuloy pa ba akong tatawag? Bakit kay tagal ng katugunan? Merong mabilis na katugunan, meron naman tila baga tahimik si Lord. Pero ito po ang katiyakan, mga kapatid, pakinggan ninyo. Tahimik lang siya, pero naririnig niya tayo. Oh, glory to God. Hindi ibig sabihin, tahimik siya, bingin na siya. Tahimik lang siya, pero alam niya ang ating kalagayan. Test of faith. Kung kalooban niya ng Diyos, ibibigay at ibibigay yan sa iyo. Sa kanyang panahon, hindi sa ating panahon. Sa kanyang panahon. Sabi nga natin sa ating katabi, sa kanyang panahon. Ay, naalala niyo yung test of faith kay Abraham. Akala natin yung test of faith doon lamang sa 20 na sinubok na ialay yung kanyang anak. No. Test of faith din, nung sinabi sa kanya, gagawin kitang malaking bansa, umalis ka sa lupain na iyong kinalakhan at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Gagawing malaking bansa, matanda na at baugang asawa. Anong edad siya noon? 75 years old. Tama po, 75 years old. Sinabi ba niya, bukas, makalawa, sa isang taon, halimbawa, after 9 months, magkakaroon ka na ng anak. Hindi Hindi naman sinabi. Dahil imposible namang ibigay kinabukasan yung anak Dahil 9 months yan Di ba? Sinabi ba, after 9 months, ikay magkakaanak na? No. Kailan binanggit? Genesis 18, nung sinabi, sa isang taon, may anak na siya. Doon lang sa Genesis 18, sinabi, magkakanak siya. Pero habang lumilipas ang bawat taon, walang anak. 76 years old, walang anak. 77 years old, walang anak. 77, 78, 79, 80, 81, 82, walang anak. Pero tumigil ba ang pananampalataya ni Abraham? Hindi. Nanampalataya siya na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Amen.
Tayo po kasi nasa panahon na pinadadali ang buhay. Ngayon po, pinapadali. Instant pancit, meron. Instant adobo, meron. Instant dinugan, meron. Puro instant ngayon. Gusto natin instant prayer eh. Minsan niya may nananalangin, Lord, pagpalain mo kami buong taon. O yun, pwede na. Yung mananalangin pa eh. Ako nanalangin na buong taon. Kahit sa prayer gusto natin, madali. Pero may panahon ang Panginoon. Amen po. At kapag hindi nasunod kaagad, hindi po dumating yung kagustuhan natin, sinasabi natin kaagad, naku Lord, hindi ka tumutugon. Kasi inilalagay natin sa kontrol yung nais at kalooban ng Diyos. Dapat magtiwala tayo sa Kanyang kalooban. Tinetest tayo sa mga panahon na naghihintay tayo. Kailangan nating maghintay. Huwag nating madaliin si Lord. Dahil laging mabuti ang Kanyang panahon. Amen? Huwag tayong mawawalan ng pasensya. Huwag tayong magtatampo kay Lord. Ipahayag pa rin ang ating pananampalataya. Tandaan po natin, kung yan talaga'y kalooban ng Diyos, ibibigay at mangyayari yan sa Kanyang kalooban. Amen? Hallelujah. Sipin ho ninyo, dati ay yung mga kapag nagluluto ka ng sinaay, kukuha pa ng panggatong ko, may hiyip pa. Inabot ganyan yung mga hiyip. O inihipan pa. Ay ngayon, rice cooker na. Ay pag naisaksak mo, mamaya, ayos na eh. Kahit o paglalaba noon ay pupunta ka doon sa pinagsangahan daw. Kapag ka maglalaba at maghahaw, dito ka muna. Pero pagka maghahaw na, yung finale, ay doon ka sa unahan ng ilog. Pero pagka yung masabon pa at ikipupunta sa una, ay siya, mapapagalitan ka. Kuskus piga. Kuskus piga. Patak. Mr. Clean. Di ba? Ay ngayon, may automatic na. Automatic na washing machine. Paglagay mo, dryer na. Isasampay mo na lang. Kailan kaya mauuso na may hanger na sa loob at biglang lilitaw? Dadali na sa labas. O kay didipan na lang at bibihisa na lang. Ay napakabibilis na ng panahon. Pero wag nyo pong i-apply sa prayer. Wag nating madaliin. Kasi hindi nagbabago yung sinasabi, maghintay ka sa Panginoon. Binago na po ba yun? Hindi pa rin. Kailangan natin mag-intay sa Panginoon. May mga time pong ganyan. Kailangan natin mag-intay sa Panginoon. Ulitin ko, tahimik lamang siya, pero naririnig niya tayo. Tahimik si Lord. Pangalawa na test of faith dito po sa Cananea. Tinanggihan siya na sana'y inaasahang makatutulong. Sino ito? Itong mga alagad. Ano po ang sabi ng mga alagad? Talagang akala nila makakatulong na sila sa Panginoon sa pagsasabi ng ganito. Ang sabi po ng mga alagad, tingnan po niyo. Verse 23, ngunit hindi sumagot si Jesus, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi, paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Isipin ho ninyo. Yung ingay ng babae may kabuluhan. Hindi basta ingay lamang na nag-iistorbo. May kabuluhan yung kanyang ingay sapagkat ang kanyang sigaw, mahabag kayo sa akin. Ipiniplid niya ay ang pangailangan ng kanyang anak. Pero sa halip na tulungan siya ng mga inaasahan na makatulong, ito pa ang
sasabihin, paalisin na ninyo siya. Nakakaabala. No? Nalimutan yata nila na kaya siya naruroon, ang ating Panginoon, ay para magministeryo sa mga tao. Nalimutan yata ng mga alagad. Nasa lugar siya ng mga hintil. Makikita ho natin dito, nakasama lang sa gawain, pero malayo sa paglilingkod. Pwede yung mangyari yun. It appears to be religious. Nasa gawain, pero malayo ang puso sa paglilingkod talaga. Pwede ho mangyari yun. Sana po, kasama ang ating puso pagdating po sa gawain. At ito po ay maipahayag sa paglilingkod sa ating mga kapatid. Amen po? Inutusan si Lord na paalisin siya. Pero sa ibang salin po, ang translation pong ito, parang ganito po, ibigay na ninyo ang kanyang gusto at nang matigil na. Parang ganun ho. Wala pong malasakit, wala pong concern sa panig ng mga alagad. Isang test of faith na naman ito para sa babae na yung mga inaasahan na makatulong sa kanya sa halip na encourage siya ay dinidiscourage pa. At sa ating Panginoon mismo, Jesus, ay binanggit pa ito. Paalisin na siya dahil malaking istorbo. Pangatlo na test sa pananampalataya, tinawag siyang aso. Ito po, ang Panginoong Jesus mismo nagsabi. Sabi po doon sa 24 to 28. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Yun. Sa mga Hudyo, ang mga hintil ay tinatawag na mga aso, pero ibang pakahulugan. Sa kanila po, sa mga hintil, talagang binaba nila yung kalagayan ng mga hintil sa pananaw na mas magaling sila, mas katanggap-tanggap sila sa harap ng Diyos. Ang mga hintil sa kanila ay tinatawag na mga wild and scavenger dogs. Mga wild at scavenger dogs. Pero dito po, hindi ganun ang pakahulugan ng ating Panginoon. Ang pakahulugan ng ating Panginoong Jesus, nung binanggit ito, ay walang pagbababa ng katauhan ng isang tao. Tinawag siya na aso pero domestic dog. Domestic. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, meron pong karapatan sa mga mumong nalalaglag, labis, sa kanyang amo. Sabagay, iba ngayon pagka domestic dog talagang parang may pangulam pa yata ang aso kaysa tao. Ngayon sa mga panahon niya talagang love na love ang mga aso na anong pangulam ng aso? Ayan, nag-adobo na ako ng atay. Ano ang pangulam natin? Di tuyo. Atay ang sa aso, tapos tuyo ang sa tao. No. Kaya may aso para may bantay sa bahay, pero aalis, wala magbabantay sa aso. Isipin ho ninyo yun. Kaya ka kumuha ng aso, may bantay. Pero kayo ay mamamasyal, hindi kayo makaalis dahil walang magbabantay. Tinawag na asos itong babae, pero domestic dog. Alam ninyo, mapansin po ninyo, ang sabi po ng babae, ito po'y may implikasyon. Sinabi kasi ng ating Panginoon, ang priority ko, ang focus ko ay mga kababayan ko, mga Israelita, mga Hudyo. Hindi kayo, mga hintil. Ikay aso, sabi. Domestic. Pero
hindi po tumigil ang babae. Ang sinasabi dito ng babae, opo, aso ako, pero may karapatan ako doon sa labis. Yung extended blessing, hindi ko po aagawin yung para sa mga anak. Hindi ko agawin yung para sa mga Hudyo. Ito po yung sinasabi ng babae. Hindi ko agawin yung para sa Hudyo. Pero yung extended, yung labis. Grabe, ano? Yung response ng babae. Yung extended. Hindi ko po agawin sa mga anak. Ang akin po yung karapatan na na nalalaglag sa dulang ng kanyang Panginoon, ng kanyang Master. Para po sa aking anak, hindi ko po aagawin ang para sa mga Hudyo, para sa inyo, sa kanila. Ang gusto ko po ay yung karapatan ng isang domestic dog, yung pong extended, labis na pagpapala. Hallelujah. Isa pa rin ho ba nyo napansin dito? Hindi pa man pinagagaling. Sabi sa ibang salin, yung kanyang pagluhod ay may akto ng pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Siya po'y lumuhod. Isa pong kapahayagan na nagpapatuloy ang kanyang katatagan ng pananampalataya sa Panginoon na hindi pa man dumarating ang blessing ng katugunan. Handa siyang magpakababa, handa siya na magpatuloy, magtiyaga, at higit sa lahat, handa pa rin niyang purihin ang ating Panginoon. Mahirap maghintay. Napakahirap sa damdamin na meron kang gusto pero hindi pa dumarating yung gusto mo. Pero yun po yung test of faith. Na sa halip na tayo madismaya, sa halip na tayo magalit, sa halip na tayo maging mainipin, napakaganda po na gawin yung ginawa ng babae na ito. Sa panahon na tayo naghihintay, the more we wait, the more we trust the Lord and let our praises be heard before God. Ipahayag pa rin natin, Panginoon, sa aking paghihintay, patuloy pa rin kitang pupurihin. Patuloy pa rin kitang sasambahin. Dahil alam ko, sa panahon ng pangangailangan, hindi nagbabago ang iyong katapatan. Hindi nagbabago ang iyong kapangyarihan. Meron ka pa ring mabuting plano. Ang iyong panahon ay laging pinakamabuti para sa akin. At isa pang nakapansin-pansin, alam nyo, kinumend yung kanyang faith. Woman, great is your faith. Alam nyo po, dalawa po lang karanasan po. Binanggit po yan, kinumend yung faith. Dalawa lang po yan. Sino po yon? Yung centurion at ito po. Tama po ba? Pero hindi sa personal na pangangailangan. Yung centurion, pangangailangan ng kanyang alipin na hindi na pinapunta. Sabi, pupunta ko sa bahay mo. Hindi na po. Sabihin lamang ninyo at gagaling ang aking alipin. Doon, kinumend yung faith. Napakalaking pananampalataya. Ito rin po, hindi pangangailangan po ito ng ina. Hindi personal na pangangailangan. Pangangailangan din po ng iba na kanyang sinampalatayanan na may gagawin ang Panginoon sa kanyang anak. Kinumend din yung faith. Great is your faith. Wow. Sa panahon ng pangangailangan ng iba, kapag nadama natin yung pangangailangan ng iba at talagang masidhi na tayo po ay dumulog para po sa katugunan nila. Hallelujah. Kapag ito'y dumating, great is your faith.
Bakit? Malaki ang kanyang pananampalataya. Malaki ang kanyang pananampalataya dahil napagtagumpayan niya yung pagsubok nito. Pangalawa, malaki ang kanyang pananampalataya kasi nanatili siya na humble. Nagpakababa sa harap ng Diyos, ng ating Panginoon. Hindi po siya nainip, kundi siya ay patuloy pa rin na nagtiwala sa Panginoon. Great is your faith. Kapag ka ang iyong pananampalataya ay hindi nakabatay sa sitwasyon. Pakinggan ho ninyo. Hindi nakabatay sa sitwasyon, hindi nakabatay sa iyong pakiramdam, nakabatay kung sino ang Panginoon. Great is your faith kapag ka ikaw ay patuloy na nampalataya sa katapatan ng pangako ng ating dakilang Diyos. Susubukin at susubukin ang ating pananampalataya. Pero tandaan po natin, laging mabuti ang plano ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Laging mabuti ang plano ng ating Panginoon. Nakita ng Panginoon kung gaano siya sumampalataya. At ito po ang maganda. Umuwi siya na masaya dahil tinugon siya ng Panginoon. Pinalaya ang anak niyang babae mula sa pagkaalipin ng mga demonyo. Purihin ang Diyos. Ang Panginoon ay nagpapalaya. Ang Panginoon ay nagpapagaling. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Nung tumawid po sa kabilang ibayo ang mga alagad, naroon ang Panginoong Hesus natutulog sa hulihan. Minsan, pwede nating isipin kasama ko ang Panginoon. Siguro, wala nang bagyo. No. Hindi ibig sabihin, mananampalataya na tayo, wala nang bagyo. Ang maganda lamang, kung may bagyo man, kasama natin ang Panginoon. Yun ang maganda doon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi natin iisipin na kung tayo'y naging mananampalataya, wala nang problema, wala nang pagsubok, wala nang bagyo. Mga kapatid, huwag nating isasama ang Panginoon na mamamatay na tayo, malulunod na tayo. Yun ang sabi ng mga alagad Malulunod na tayo, mamamatay na tayo, sabi ng Panginoon. Isinama pa ang Panginoon. Paano nga hindi sila matatakot? Kasi yung kanilang kasama na dapat pagtitiwala ang magliligtas, ay wala ring magagawa. Hindi po ganyan ang Panginoon. Lagi may pag-asa sa Panginoon. Kaya nung tumayo siya, ang Panginoong Hesus tumayo, hindi ho siya natakot. Inutusan niya na yung pong along malalaki ay kumalma. Ang malalakas na hangin ay tumahimik. Mga kapatid, sa isang command ng Panginoon, sumunod ang kalikasan. Mga kapatid, hindi nakapagtaka yun dahil ang Diyos, ang Panginoon, ang lumikha ng langit at ang lupa. Hindi siya kontrolado ng alon. Hindi siya kontrolado ng hangin. Siya ang may kontrol sa hangin. Siya ang may kontrol sa alon. Siya ang may kontrol sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Basta magtiwala tayo sa ating Panginoon. Padadaanin at padadaanin ka sa maalong sitwasyon. Tulad nun, severely demon-possessed. Nakakahabag yung pong kalagayan ng anak niya. Wala siyang magawa. Inilapit niya sa merong magagawa. Hindi po siya nabigo. Umuwi siya. Nataglay ang katugunan ng ating mahabaging Diyos, na mahabaging Panginoon. Ulitin po natin, tahimik lamang siya. Hindi ibig sabihin, hindi niya tayo naririnig. Naririnig niya tayo. Antayin natin ang kanyang panahon. Antayin natin ang kanyang oras para sa atin dahil perpekto ang kanyang
panahon para sa atin. Meron ka bang ipinapanalangin? Meron ka bang hinihintay? Hindi pa ba sumasagot ang Panginoon? Keep on. Sabi doon sa Matthew, keep on asking, keep on praying, keep on knocking, keep on seeking. Magpatuloy na kumatok, patuloy na humingi, patuloy. Huwag tayong manghinawa, huwag po tayong mapapagod. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Kasi sa patuloy nating paglapit sa Panginoon, ipinapahayag natin na tayo'y nananampalataya sa Kanyang magagawa sa ating buhay. Hallelujah! Praise God! Ito rin ang assurance sa atin, sa hamon, mangyayari ang hiling natin kung magiging matatag tayo sa ating pananampalataya ayon sa kalooban ng Diyos. Laging ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po? Atin lamang pong i-check din ang motive, i-check din po natin yung ating hinihingi. Ay hayag naman ang kalooban ng Diyos. Siyempre, ililinya natin sa nais ng Panginoon ayon sa Kanyang kalooban. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Awitin natin yung inawit kanina, yung solemn song. Hallelujah. Ang ganda po ng awit na yon. Kung meron dito na you are about to give up, parang gusto mo na mag-give up sa iyong pinagpipray. Feeling mo na hindi ka dinirinig ng Panginoon. Again, tahimik lamang siya, pero naririnig ka niya. Tahimik lamang siya, pero naririnig ka niya. Kung ito'y kalooban ng Diyos, hindi maaaring hindi mo tanggapin yan. Ulitin ko, kung kalooban ng Diyos, hindi maaaring hindi mo matanggap yan. Pero kailangan mo lang maging matatag sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Sabi ng babae, have mercy on me. Nang luha sa aking kahinaan, sa bawat luhod manalangin, di mo ako mahabagin ng Panginoon, makapangyarihan ng Diyos. May magagawa ang Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hindi ang sitwasyon ang kumokontrol. Ang Diyos na makapangyarihan. Asahan mo na may gagawin ng Diyos. Maging matatag ka sa iyong pananampalataya. Ituon mo ang iyong mata kay Jesus na makapangyarihan. Hallelujah.
Ngunit alam mo na ito'y kalooban sa iyo, pinahayag na sa iyo. Tulad ng ginawa ng Diyos kay Abraham. Kalooban na ng Diyos na siya ay magkaanak at gawing malaking bansa. Di man niya alam kung kailan ito magaganap. Pero naghintay siya na may pananampalataya na gaganapin ito ng Diyos sa kanyang buhay. Sa iyong paghihintay, kapatid, magpakatatag ka sa iyong pananampalataya. Dahil gagawin niya ito sa iyong buhay, maniwala ka. Kung ito'y kalooban ng Diyos, walang makakahadlang dito. Walang makapipigil dito. Mararanasan mo ito. Magtiwala ka lamang sa Panginoon. Tahimik lamang siya, pero naririnig ka niya. Alam niya ang iyong pinagdaraanan. Alam niya ang iyong mga karanasan. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Magtiwala ka sa Panginoon. Maganda ang plano niya sa iyong buhay. Di pa man dumarating ang katugunan, ang kaneneya ay lumuhod sa harap ng Diyos, sumamba sa Panginoon. Huwag mong hintayin na dumating ang katugunan saka kasasamba at magpupuri sa Panginoon. Bago pa man dumating ang katugunan, sa iyong pagtitiwala sa Diyos, pwede mo na siyang sambahin. Pwede mo na siyang purihin. Pwede natin siyang dakilain. Dahil mabuti ang Panginoon sa lahat ng panahon. Come on, church. Let us worship the Lord. Hallelujah. Ang lahat na nagtitiwala sa Panginoon ay magpupuri. Hindi pa man dumarating ang katugunan, nagpupuri na sa Panginoon. Dahil ang kanyang kagalakan ay wala sa katugunan. Ang kanyang kagalakan ay nasa Panginoon na kanyang tagapagligtas, nasa Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nasa Panginoon na kasama natin sa lahat ng sitwasyon at panahon ng ating buhay. Come on, church, let us worship the Lord. Hallelujah! Bago ang katugunan at pagkatapos ng katugunan, tayo'y magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Masumpungan mo na kami ay nagtitiwala. Masumpungan mo na kami ay matatag ang pananampalataya. Salamat po. Nagtitiwala kami sa Diyos na hindi nagbabago. Noon, ngayon at magpakailanman. Nagtitiwala kami sa Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nagtitiwala kami kay Yahweh na lumikha ng langit at ng lupa. Nagtitiwala kami sa aming Panginoong Jesus na namatay at nabuhay na maguling, umakyat sa langit at nangakong muling magbabalik. Nagtitiwala kami sa isang pangalan na higit sa kaninong pangalan, na sa pangalan ito lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng pangangailangan ay luluhod, lahat ng problema ay luluhod, ang kaaway ay luluhod sa pangalan ito. In the name of Jesus, the Son of the living God. His name is powerful. The name Jesus Christ, our Messiah, our Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Jesus, our Lord and our Savior. Hallelujah. 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 Oh, glory. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Patatagin mo ang pananampalataya ng iyong mga lingkod. Hindi namin ibatay ang aming pananampalataya sa aming pakiramdam. Hindi namin ibatay ang aming pananampalataya sa sitwasyon. Ibatay namin ang aming pananampalataya sa katatagan ng iyong pangako, sa iyong katapatan. Lord, dahil sinabi mo, gaganapin po ninyo, gagawin po ninyo
dahil sinabi mo. Hallelujah. Hallelujah. Tulad ng babae, pumunta siya kay Jesus na may kabigatan. Pumunta siya kay Jesus na mayroong malaking pasanin, malaking problema para sa kanyang anak. Nagmamakaawa sa aming Panginoon. Lord, pinauwi mo siyang taglay ang kagalakan ng iyong katugunan. Taglay ang kagalakan ng iyong pagpapalaya sa anak po niya. Taglay ang katagumpayan dahil nanampalataya siya sa tunay at makapangyarihang Diyos. Panginoon, hallelujah, ganapin mo ito sa bawat sumasampalataya sa inyo. Pumunta po sila dito, maaring taglay ang kabigatan, taglay ang kahirapan. Pauuwiin mo po sila. Taglay ang katugunan, ang iyong katagumpayan, ang iyong pagkilos, ang iyong mga gawa sa kanyang buhay. Malwalhati kayo, Panginoong Jesus, sa Kanya, sa inyong karanasan. Malwalhati ang Panginoon. Hallelujah. At masabi namin, sa pag-alis namin sa lugar na ito, tunay na masabi namin, tinugon ako ng Panginoong Jesus. Tinugon ako ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagpapalaya. Salamat sa kagalingan. Salamat sa provisyon. Salamat po, pinalaya mo kami sa anumang takot at kabalisahan dahil kayo ang aming kasama. Tulungan mo kami na laging matuon ang aming mga mata kay Jesus na sumasakdal ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami na lagi naming ilagak ang aming pagtitiwala sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, upang kami ay makalakad ng panatag at payapa anuman ang sitwasyon ng aming buhay. Salamat, Panginoon. Tunay ang papuri ay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Jesus ay magsabi ng masayang Amen. Amen at amen. Kayo makapunan.